Isa ka ba doon sa mga natatakot na magkamali ang desisyon? Pero sa totoo lang, alam mo, mas maraming nag-fail dahil hindi natuloy ang kanilang desisyon. Gandang araw po, ako po si RP ng Jim Dipo. So ako, dati ganun po ako. Ang dami-dami kong mga plano, pero takot na takot ako na gawin yung plano na yon. Takot na takot ako kasi baka mamaya mag-fail. Yung kinatatakutan ko na failure, yun yung pumipigil sa akin na masimulan ko yung aking mga gustong gawin. Pero ito yung na-realize ko sa 50 years of my existence na mas maraming tao ang nag-fail doon sa kanilang mga goal at target, hindi dahil sumubok sila. Nag-fail sila kasi hindi nila sinubukan yung gusto nilang gawin. Ano ba yung worst case scenario na pwedeng mangyari kapag ginawa natin kung ano yung mga pinlano natin at gusto natin? Ano yung worst case scenario? Worst case scenario, pwedeng mag-fail. Sa experience ko, sinasabi ko sa inyo, hindi unique sa akin ang failure. Although nakikita nyo ako ngayon na medyo malaki-laki na kung ano meron ako kumpara noon, pero punong-puno ng failures yung buhay ko. Promise, yung failures ko na yon, epic. Pero ito ngayon ako na nagkukwento sa inyo para matutunan nyo yung mga natutunan kong failures para wag nyo nang gayahin. So sa dami ng failures, naloko ako ni Jojit dyan sa may Arpapa, Manila, nagpagawa ako, niloko ko, tinakbo yung pera ko. Dahil sa failure ko na yun, natuto ako, gagawa na lang ako ng gym equipment ko. Ako na lang ang gagawa ng sarili kong gym equipment para may maitayo akong gym business. And lo and behold, nag-fail ako doon sa pag-transact. Kasi pwede ko sabihin, naku, na-scam ako eh. Baka ano na to, baka ito gusto ni Lord na wag ako tumuloy sa gym business, di ba? So nag-fail ako doon. Walang problema. Failed ako sa marriage ko. Single parent ako. Walang problema. Nag-fail, ang importante, nakatayo ka. Nasubsob ako, dumami utang ko, hindi ako makapag-provide ng gusto ko para sa mga anak ko. Kasi at that time, nung single parent ako, capacity ko noon, it's either kung pupunta kami sa mall ng mga anak ko, it's either kakain lang sila or manonood na sine. Pero pagkakain sila, tatlo kami noon, 2 order lang yung ordering ko. Kasi sila lang ang kakain at ako wala akong pambili. Kung ano yung matira, akin. At kung magsisini kami, 2 lang din ang babayaran ko kasi yun ang capacity ko eh. So ang daming failures, daming pagkakamali sa buhay. Pero ito yun eh, natutunan ko, isang success story lang pala ang kailangan ko at magbabago ang buhay ko. Yun yung importante. Hindi importante ilang beses ka nag-fail. May possibility na mag-fail ka. Pero ang importante, makaisang success ka lang, makakapagbago na ng buhay mo. Kagaya na nakikita niyo ng mga gamit sa likod ko. Ito, kay Sir Mark Joseph Macaraeg ng Santa Maria, Pangasinan. So, si Sir Mark Joseph, napanood niya tayo sa, kagaya na ngayon, napanood niyo ako sa YouTube or sa Facebook, nakita niyo, pinopromote ko yung gym business. Kasi maganda dito, hindi lang naman gym equipment yung kaya kong i-deliver sa inyo. Yung quality gym equipment, napakadami po namin dyan. Marami kaming fabricator na legit na makakapag-deliver sa inyo ng mga gym equipment. Pero si Jim Dipo lang ang makakapag-deliver sa inyo ng gym business. Bakit? Kasi sa Jim Dipo, pag umorder ka rito, pinoprovide namin yung paano magpapatakbo ng gym business. Mula sa pagkuha ng permit, paggawa ng promo, pag-start ng business, hanggang sa kaya mo nang tumayo sa sarili mong paa. Kapag ganoon, nalelesen yung possibility ng failure. Noong nag-start ako sa gym business, marami akong pagkakamali dyan na eventually na-correct ko, kaya makikita nyo, lumaki ngayon yung gym business ko. 3 Gym Republic na ako meron. Nagsimula ako sa isang gym na 30 square meters lang sa garahe ko. Ngayon, meron na ako 3 malalaking gym. Bawat isa, 1,000 square meters. Isa sa Gym Republic Cavite City, kauna-unahan. Sumunod, Gym Republic Tarlac City. At ang huli natin ngayon, Gym Republic Lipa City. Lahat yan, tagwa 1,000 square meters at least ang isa. So isipin nyo ngayon, na i-share ko ngayon dito sa mga vlogs ko, sa mga videos ko, ano naman yung mga tamang ginawa ko. So yun yung kagandahan doon. Ang unang-unang lesson na pwede ko ma-share sa inyo dyan, napakadami mong plano, kapatid. Pero sa mga plano mo na natatakot ka mag-fail eh. Kaya yan takot mo sa failure mo na yan ang pumipigil sa'yo para maumpisahan mo yung dapat mong gawin. Maaring mag-fail ka, tanggapin mo yan. Pero ang importante, every failures yan, pwede ka pang bumangon. Katulad dito kay Sir Mark Joseph, susubok siya. First time niya magkaroon ng gym business. Pwede siya mag-fail, pero ito yung kagandahan nun. Lahat naman ng business, may risk na mag-fail. Pero
ang gym business dito sa Gym Depot, isa sa mga negosyo na pwede mong itayo na may magtuturo sa iyo ng libre. Tuturo ko sa inyo, hindi lang yung success story ko. Tuturo ko sa inyo pati failures ko. So yun yung kagandahan dito, hindi lang mabubulaklak na mga salita ang maririnig nyo sa akin. Pati yung mga pangit sa gym business, ikukwento ko sa inyo. Pero kaya ako ikukwento to para wag nyo nang gayahin yung mga pagkakamali ko na yon. Yung road to success mo, mas mabilis kesa sa mag-uumpisa ka ng isang gym business na walang kaalam-alam. At bahala na kung anong mangyari. Bahala na kung kumita, bahala na kung hindi. Pero sa Gym Depot, na i-guide natin ang mga tao, ang mga kliyente kung paano maging successful na gym business owner. Ako po si RP ng Gym Depot. Gandang araw po.